Nandiyan na si Yusek, ha? Baka iwanan po tayo nito. Wow! Yusek Claire Castro, partner ng Presidential Communications Office. Yusek Claire, good morning! Good morning, ma'am. Yes, good morning, Alvin. Good morning, Doris. May tanong pala ako, bago yung mga political na tanong. Ang akala ko talaga, ang May 12, holiday. Hindi pa pala dinideklara ng Malacanang na holiday. Idideklara ba ng Malacanang na holiday ang May 12, Yusek? Nagpe-prepare na po. Ano ibig sabihin nun? Nagpe-prepare na po ng declaration. Historian rin. Kasi parang traditionally, parang holiday yun, hindi ba? Nagpe-prepare po, nagpe-prepare. So sure na, pwede na namin i-anunsyo na idideklara ng Malacanang. Huwag muna po, wala pa po sa kamay ko. Hindi, pero ibig sabihin, nagpe-prepare na, di most likely, holiday. Ayan na, oo. Opo. Pero huwag niyo muna i-declare, hindi po ako yung Pangulo, please. Pero ibig sabihin, hinahanda na yung declaration ng holiday. Kasi traditionally, holiday din naman talaga yan. Inaalala ko yung mga ganyang coverage, Yusek. Kaya ikaw, nasa DCMM ka pa nun. Naabutan natin yung election, holiday yan, di ba? Actually, tanong na po ako sa Office of the OES po. Okay, ano sabi? Nagpe-prepare po. Baka daw tomorrow. Ngayon, bali kasi kagabi ko tinanong, so malamang ngayon po. Okay, so tabayaan nyo na kasi may nagre-request. Sino ba? Comelec ba ang nag-request? Oo, kaya namin tinanong Yusek Claire kasi parang nakiusap yung Comelec na ideklara na ng Malacanang na holiday. So, tutugon po Malacanang. Oo, dapat naman po. Okay. So, antayin na lang ni Chairman. Ilalabas na yung bukas, ha? May time pa. Bali ngayon po. Ay, sorry, nalito ako. So, baka mo na lang. Mamaya Sige. So, usan tayo doon sa mga political issues, ano po? Kasi ang sabi ng kampo ng Vice Presidente, yung mga ginagawa nating investigasyon sa Prime Water, dito sa paglusot nung video laban kay Paulo Duterte, lahat ito ay pamumulitika lang. Ano reaksyon nyo doon, Yusek? Unang-una ko sa tingin niya, pamumulitika to. Ibig sabihin, wala siyang ka-concern sa mga umiiyak na customers or consumers ng tubig ng Prime Water. Hindi na naman po bago eh. Hindi lang talaga to umaalingasaw ng ganito. Kagrabe. So, kung ganyan po ang tingin niya, ito ba'y dahil sa ang tunay na kaibigan, walang iwanan? Sa kaso naman ni Duterte, ni Congressman Paulo Duterte, Yusek, nangyari pa na nag-freeze. Ma'am? Sir Alvin, nawawala ako. Ayan. Ano bang provider nyo dyan sa Malacanang? Dapat siguro pati yan pitikin na. Nasabay pa po ako. Akala ko nasa Malacanang ka na eh. Ayan. Sige po. Kasi ang reaction mo dun lang sa Prime Water, di ba? Dun sa paglabas naman ng video nung pananakit, di ba ni Congressman Pulong. Yun na nga po, di po ba? Yung mga sandaling pangkaligayahan ng kapatid niya, bakit naman kailangan niya pang ipukol sa Pangulo? Hindi naman po ang Pangulo ang kasama doon sa bar. At hindi naman po ito dininay ng kanyang kapatid. Tataka lang po tayo, nagbigay po agad siya ng reaksyon ng pamumulitika. Di pa pala niya nakausap yung kanyang kapatid. Patungkol po dito sa video na hindi naman dininay ng kanyang kapatid. At sa aking pagkakaalam din po, lumabas naman din po yung nagrereklamo. At pinatotohanan yung video. Okay. So, kung pamumulitika po ito, lahat po ba ng kasalanan ng mga Duterte, ipapahay din po sa Pangulo? Okay. So, paano yung sinasabi rin po ng VP na every time daw na may issue ang Malacanang, nililihis lang, kaya lumalabas yung mga ganyang mga bagay. Ano po bang issue sinasabi niya? Yung bigas po ba? Bigas. Tama. Kasi naman po, mali din po siya eh. Sinabi niya po isang araw lang. At hindi kakayanin ng gobyerno na ituloy po yung proyekto. Tandaan po natin, ito po ay dahil sa pag-uutos ng Comelec, hindi naman po ito ginusto ng Department of Agriculture. So sana makinig-kinig naman po siya sa news at alamin niya po at himay-himayin niya po yung nababalita para hindi naman din po siya nagkakamali sa kanya mga sinasabi. Hindi opinion eh, hindi lang yun interpretasyon eh. Sinabi niya, parang totoong sinabi niya, na yung pagbibigay po ng bigas sa halagang 20 pesos, isang araw lang kaya. Sana tanungin niya muna po kung ano po yung naging polisiya ng Comelec patungkol dito. Meron din po siyang pahayag na sinasabi niyang alam naman daw niya na hindi kakayanin, pero meron siyang alam na paraan kung paano ito gawin, ngunit ayaw niyang tulungan ang gobyerno. So, doon pala makikita niyo na. Selfish ba siya?
Makasarili ba siya? Wala ba siyang pagtingin sa kapwa niya, especially sa mga constituents, mga Filipino, na ngayon ay nahihirapan? Di po ba na bumili ng bigas dahil napakamahal sa market at ito'y ginagawa ng paraan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsan ng konti ang taas ng presyo ng bigas? So kung alam po niya at ikinikip niya lang sa sarili at tinatago niya, anong klaseng leader po ba siya? Tama po ba? Tama po ba yung kanyang mga sinasabi ngayon? Baka nakakalimutan niya, Vice President po siya. Doon naman sa issue nung kay Camille Villar, paano nangyari din yun? Talaga ba nakaligtaan lang ng presidente na hindi siya banggitin sa last na campaign sortie? O talagang deliberate yun? And eventually, with days to go lang, ida-drop sa slate ng gobyerno, ng administrasyon, itong si Camille Villar. Hindi ko po masasagot yan. Siguro po, ma'am, yan tatanungin ko si Congressman na Toby? Oo, si Kong Toby. Hindi po ako masyadong aware kung sino mga pangalan na nakakalimutan ni Pangulo or hindi niya nababanggit. Tatanungin ko po kung intentional ba to o nakalimutan lang. Kasi pag anything related sa campaign, kay Toby yun. Wala po ako, hindi po ako kasama sa campaign sortie. So, pakitanong na lang din po kay Kong Toby. Kasi pati yung kanya yatang tarpaulin binaba. Doon yung mukha. Yung mukha. Tanggal din po eh. Sige, saan po? Sa Cebu po ba yan? I think inumpisahan na ibaba. Sige, alamin ko po. Para po tama naman yung aking sagot sa inyo pagka magkataon po muli katanong niyo ako. Pero hindi naman ibig sabihin na lalabnaw o parang you will go easy on Camille Villar doon sa investigasyon na iniutos po ninyo laban sa Prime Water. Talagang tuloy yun. Talagang ilalabas natin kung sino ang may kasalanan at paano nangyaring hindi natupad yung mga pangako sa mga customers nila. Kasi alam mo, Yusek, Sangkater ba yung nagme-message sa akin? Ang dami po, ang daming nagre-reklamo sa Prime Water. Opo, makakaasa po talaga sila na ito ay tuloy-tuloy. Kailangan malaman kung sino mga tao behind this. Yan po ang utos ng Pangulo. Pero may usad na ba yung investigasyon? I understand that. Araw-araw po na nakikipag-ugnayan po at inaalam po ang mga updates po from the LUWA. Anong update so far na nakuha mo? Kasi last time, sabi mo nahihirapan sa pagkuha ng joint venture agreement. Noon po yun. Pero pinag-utos na po ng LUWA na ibigay po yung mga kopya ng joint venture agreements po. May time frame po ba para sumunod? Opo. Sige po. May time frame po ba para ma-resolve ito o talagang magkatuluyan ng kaso? Kasi malapit na po ang eleksyon, pwedeng gamitin niya na dahil malapit na eleksyon, kaya ka-questionin yung timing? Hindi po, okay, ganito po kasi yan eh. Ngayon lang po kasi siguro pumutok at tumabot sa pandinig. Nung tinanong ko po kasi ang Pangulo dyan, nung tinanong ko, mayroon pong issue, Pangulo, Mr. President, sa President. This is the expression po niya talaga. Oo nga eh. Yes, ibig sabihin nakarating. So ano po? Ano po pag-utos sa atin? Paimbestigahan. Kailangan paimbestigahan yan. So ibig sabihin nakarating. Yung mga hinaing. Siguro kung dati hindi nakakarating kasi baka natatakpan. Hindi natin alam eh. Diba? Kasi wala naman din po ako sa gobyerno nun. Baka natatakpan. Kasi ang alam ko, may nagre-reklamo niyan. Pero ang pagkakaalam ko, nung wala pa po ako sa palasyo, may nagre-reklamo sa amin, sa program namin, from Laguna sa Bulacan. So, ako personally at that time, hindi ko alam na ang lawak pala. So, ngayon, nalaman natin, hindi lang pala 73 ang JVAs nila. 100 plus. Hindi, pagkakasabi po sa akin noong una ay 73, kaya yun ang atin na-announce. Tapos, nung tignan po nila yung records, lumalabas po ngayon ay 74. Hindi, actually, 100 plus daw sabi. So, 74 lang pala. 74 po, yung pagkakasabing in-update sa akin ng LUWA. So doon muna po tayo sa 74. Hindi ko po alam yung 100 plus. So, i-update po natin yung kung meron pa pang additional. Basta po ang pagkakasabi sa akin ng LUWA, sa amin ng LUWA. Okay. 74. Yun yung in-update. Kasi una sabi 73. Okay. Tapos nakita nyo tayo kasi 74. So, paano ang mensahe natin sa mga naapektuhan? Baka sabihin, puro kayo imbestiga. Ang tagal-tagal. Taon na kaming walang tubig. Puro pa rin kayo imbestiga. Kung sila mag-alala, hindi po ito tutulugan. Hindi po ito yung para, alam yung nigas kugon. Tuloy-tuloy po ito para sa taong bayan. Nakita na po natin ang hirap. Nakita na po ng Pangulo yung paghihirap at kailangan po talaga itong matugunan agad-agad. Kung anong pinakamaaga po na maaaring gawin,
igagawin po. Kaya lang, syempre po, hindi naman po, unahin po natin ha, hindi po kasi diktador ang Pangulo. So, kailangan din po talaga dumaan sa mga due process. Alamin po muna lahat para tama po ang maging desisyon ng Pangulo. At hindi siya masabing diktador. Okay. Yusek, thank you. Maraming salamat sa oras mo. As always, thank you. Antayin namin yung Yung announcement. Pa-forward mo yung announcement sa holiday, ha? Opo. Sir, thank you, Alvin. Thank you, Joyce. Thank you. Si Thank you, Undersecretary Ma'am. Claire Castro po yan ng Presidential Communications Office.